Hello guys, how are you today? Me still hoping for your good health always with the blessings from God. We all say thanks God for the gifts of life that we have. Thanks for another day that you gave. We owe nothing without him, the source of life. You, God. Amen. Come here, dear friends. Any kinds of people who are using YouTube and subscribing my videos, always watching my story. I'm so grateful for that. And I'm so happy for having you here with me. I'm still looking a nice story for your satisfaction. Now, for the start. Ang story na ito ay tungkol ng isang ina na naglalakbay sa mahabang daan na walang patutunguhan. Dahil ibig niyang ay ilayo ang sarili sa anak niyang nakapag-asawa ng mayaman, na iba na ang pagtrato sa kanya bilang ina. Hindi siya nakatiis sa mga pananalita nito sa anak, kaya siya ay lumisan kahit nakatingin ang anak sa kanya ay hindi ito siya pinigilan. Kaya ang ina na ito ay nagpapatuloy sa kanyang paglakad. Mas ninaisin niya ang kawalan kaysa makikisama sa anak na tila ang turing sa kanya ay hayop. Ang ina na ito ay si Violeta Calderon, 60 years old, at ang anak niyang si Alisa, 35 years old, isang registered nurse. Nakapangasawa ng isang doktor, siya si Cyril Castillon, 42 years old. Yumaman sila ng dahil sa kanilang mga professions. Sila ay mga tubong Davao del Norte. Ang naangkin na profesyon ng anak ni Violeta ay sa tulong ng kanyang mga lupain, ibininta upang matapos niya ang ambisyon na maging nurse at sa pangako na ibibili siya ng lupa upang may mauuwian siya malapit sa bundok ng Samar Island. Ngunit naubos na ang lahat at tama din sa kanyang pagtapos, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Ayaw nang isama si Violeta sa kanyang mga lakad kahit sa picnics, blowouts, shopping. Ang kasama niya palagi ay ang friend niyang si Vika at ang ina nito na si Crispina. Ngunit ang ina nito ay pinaplansya ng mga uniform niya dahil sa kasalukuyan nag-work si Alisa sa isang rural health center at sabi ng ina, "Alisa, nasa locker na yung mga uniform mo at may dala ka bang makain, anak? Wala akong pananghalian. Kinandado mo yata ang pinalalagyan ng ulam sa kabinet." "Ano? Bakit hindi ka kumain ng kanin? Hindi ko naman bit-bit ang palayok." "Walang ulam eh." Ang sagot ng anak, "Naku, mayroon namang bagoong dyan, ang arte mo naman." Dito nagsalita ang ina, "Hindi mo ako dapat pagsalitaan ng ganyan, Alisa. Anak lang kita. Kumo professional ka na, ganyan ka na sa akin. Tandaan mo at huwag mong kalimutan. Naubos ang lupain ko sa kabebenta upang makatapos ka lang. At bakit ngayon, ganyan ang trato mo sa akin? Parang hindi mo na ako ina." "Aba, ikaw lang yata ang ina na nadinig ko na nagkukwinta sa mga nagagastos sa anak. Karapatan mo yun na paaralin ang anak, di ba? Bakit? Sino nag-utos sa'yo na isilang mo ako? Wala, di ba? Dahil malandi ka noon, ina ko." "Sumobra ka na yata, Alisa. Wala kang galang sa iyong ina. Isa kang profesional pero kung titingnan ka, daig mo pa ang isang illiterate. Walang modo, walang respeto. Hindi ka lumaki kung wala ako. Utang mo sa akin ang lahat. Kahit ilang milyones pa ang ibabayad mo sa akin, ay hindi pa ito sapat." Aba, nang winta talaga si Nanay Violeta eh. "Bakit nag-react kayo tungkol sa paglalandi? Nasaan na ang ama ko? Bakit hindi natin kasama? Lumaki ako na tayo lang dalawa. Sobra kasi ang pagmamahal mo sa akin, ano, Nay? Kaya naging spoiled ako."
At ito ang sagot ng ina. Maraming naging spoiled na anak dahil sa sobrang pagmamahal ng ina. Pero hindi katulad mo, Alisa, na madamot. Hindi ako halos pakainin samantalang kayo kumakain sa labas. Alam ko, magmula na wala nang natitira sa akin, kahit isang dakot na lupa, ay iba na ang trato mo sa akin, Alisa. At ikinahihiya mo na ako sa iyong mga kaibigan. Dahil ba ako ay isang subana? Shut up na eh. Huwag mo i-mention ang pagkasubana mo dahil madadamay ako. Naintindihan mo ba ako? Huwag kang maging proud sa lahi mo dahil ayokong maging katulad mo. Nay, Violeta. Ang subana ay taga-bundok yon, kaya mayroon kang lupa doon, di ba? Kaya lang, nag-flirt ka eh. E di nagkakaanak kayo. Di ubos ang lupa mo lahat. Kasalanan ko ba yon? Huwag kang masyadong manlait sa akin, Alisa. It's okay. Balang araw, hindi mo na ako makikita. Sayang lang ang mga paghihirap ko. Nagkaroon ako ng anak na pobre. Pobre na sana pero naging matapobre sa ina. Pagsisihan mo ito, Alisa. Siguruhin mo lang na hindi ka makakarma sa akin. Dahil ako na ina mo ay hindi naghahangad ng masama sa anak. Ngunit ang anak ay masama sa ina. Pero hangad ko pa din ang iyong tagumpay. Lumipas ang mga taon, nakapag-asawa si Alisa ng mayaman na doktor, kaya tumindi lalo ang masama niyang ugali. At hindi nakatiis ang ina, siya ay lumisan sa poder. Siya ay naghanap ng sariling mapagkitaan upang buhayin ang kanyang sarili. At ito ang sabi ni Violeta sa sarili. Akala ko ang anak ay makapagpasaya sa atin. Hindi pala. Ang anak ay atin lang kapag maliliit pa ito. Ngunit kung malaki na ito, lalo't may sarili ng pamilya, ay hindi na sila maging atin pa. May anak din na walang awa sa ina. May anak na kinahihiya ang ina. May anak din matapos makuha ang lahat na gusto ay hindi ka na pinapansin. Kasi ganito ang naging anak kong si Alisa. Maganda pa ang kanyang pakikiusap nung nag-aaral pa siya. Ngunit ngayon na isa na siyang ganap na nurse, ipinakita na niya ang kanyang kalupitan sa akin. Saan ako nagkulang sa iyo, Alisa? Nung maliit ka pa ay hindi kita pinadapuan ng langaw at lamok. Ito ba ang sinusukli mo sa akin? Nung maliit ka pa ay hindi kita sinasaktan. Kahit isang kusing ay hindi ko ginawa. Kinakalaban ko pa ang mga lamok at langaw na dumampi sa iyong balat. Ito ba ang sukli mo sa pagmamahal ko, Alisa? Di bali sana naubos man ang lupa ko dahil sa pag-aaral mo. Dahil tungkulin ko yon na paaralin ka. Ngunit ito pala ang dahilan na naging malayo ka na sa akin. Dahil ako na iyong ina ay ignorante, illiterate at subana, kanlaw na nininirahan sa bundok ng puting bato. Hindi kita masisisi, Alisa, dahil yan ay nakatatak na sa iyong puso't isipan. At least nurse ka na, hindi na sayang ang pera ko. Hindi ka makakaroon ng asawang doktor kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Kahit ako'y umalis na sa iyong buhay, Alisa, tapos na naman ang aking tungkulin sa iyo bilang ina. Dahil tinapos mo din ang karapatan mo sa akin bilang ina mo. Wala akong magagawa, hindi ko ipupumilit ang aking sarili na mahalin mo. Baka masusuka ka lang, handa akong magtiis, alang-alang sa iyo, anak. Dahil ang pagkawala ko ay ikaliligaya mo. Ngayon nawala na ang ina ni Alisa, ang ikinakagagalit ng asawa niyang doktor. At ito ang sabi, "Where is Nanay Violeta, honey? You just cool here, we will start our dinner." At ang sagot ni Alisa ay, "Don't mind her, hon. Don't give her more importance. She walked far away from us, so I letting her go as she want." Oh my God,
What kind of a daughter are you, Alisa? You let her go with her situation? Look, she's old enough. She needed more attentions. Our parents are the best of all. We know. We must give them full of respect and affections. If you have this to your mother, we will not believe, and you will be a good example to our children. You must go now, Alisa. Hanapin mo siya. Kapag hindi mo matagpuan, ay huwag ka nang bumalik sa akin. Dahil ang ginawa mo ay possible din na gagawin sa atin ng ating mga anak. Dahil kung ano ang puno, ganon din ang bunga. Mientras maaga pa, mabuti ito nalalaman ko ang kulay mo. Dahil ang ugali mo ay wala sa aming pamilya. Yan, baka nang dahil sa'yo, maging miserable ang buhay ko ng mga anak natin. Kahit anong lahi ng ating ina, anong hitsura nila, anong kulay nila, sila pa din ay ating ina. May karapatan silang mahalin natin dito sa mundo. Hinanap ni Alisa ang ina na kontragosto, kaya hindi madraw ang mukha nito. Nang siya'y umalis at ito ang kanyang sabi, "Let's siyang natanda na ito. Laging hadlang sa aking buhay. Paano kung hindi ko siya matatagpuan? Makipagkalas sa akin ang asawa ko. Saan ba nagpunta ang matanda na yon? Sus, kung makikita kita ngayon, kakalmutin kong mukha mo. Makikita mo, matanda ka." Napaka-OA din ng asawa ko. Binigyan ako ng partida. Siguro alibay lang niya ito. Baka mayroon siyang ibang babae. Kaya pinahirapan ako. Kunwari naghanap ako, ngunit hindi ko natagpuan. Titingnan ko kung ano ang reaksyon ng asawa ko. Bumalik na nga ako sa bahay. Naku, ang init dito. Habang bumalik na si Alisa sa bahay, ito ang tanong ng asawa. "Bumalik ka na, Alisa. It means, natagpuan mo na ba?" "No, hindi ko natagpuan." "Bakit ba nagmamalasakit ka sa hindi mo kaano-ano?" At ito ang sagot ng asawa. "Dahil ikaw ay isa na ding ina sa dalawa nating anak. Hindi maaaring kopyahin ng anak natin ang masama mong ugali dahil ang ina ay isang refleksyon ng anak. Ang ina ang salamin, ang huwaran, ehemplo para sa mga anak. So our relationship will end today. No more with you, no need explanation. I know you today. So, goodbye, Alisa." So if you want to continue the story, tell me. I am waiting your comments and suggestions, and I will do my best for a happy ending. Thanks for watching, dears. Until tomorrow, stay safe always. Bye-bye. I love you from Philippines with love. Kisses and hugs. Bye. I love you, Rica.